Busan, South Korea. Isang kahanga-hangang lugar na makikita ang pagsasama ng makulay na kasaysayan at modernong pamumuhay. Mula sa magagarbong gusali at makabagong infrastruktura, hanggang sa mga tradisyonal na palasyo at mga templo. Ito ay tanyag sa magagandang tanawin, masarap na pagkaing dagat, aktibong nightlife, at magiliw na mga tao. Subalit sa kabila ng kislap at kasiyahan, may mga pangyayari din na puno ng misteryo at kontrobersya, na kamakailan lamang ay gumimbal sa tahimik na komunidad. May 26, 2023, di umano, isang babae ang natagpuang patay sa isang makahoy na parte ng isang parke sa Busan. Ang katawan nito ay putul-putul, at pilit pinagkasya sa isang suitcase na puno ng dugo. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, huling namataan ang biktima na kasama ang isang babaeng naka-school uniform sa tahanan nito, bago nawala ng kontak sa pamilya. Ang babaeng tila isang estudyante ay nakuhanan ng CCTV sa mga eskinita na malapit sa tahanan ng biktima, maging sa convenience store na huli nitong napuntahan. Sino ang babaeng hinihinalang sangkot sa pagkamatay ng biktima? At ano ang motibo sa krimen? Welcome para sa isa na namang kwentong kakaiba. Kung ikaw ay mahilig sa istorya ng krimen, mga kakaibang kaganapan, at mga kwentong hubuli sa iyong atensyon at imahinasyon, ang channel na ito ay para sa iyo. Para maging updated sa mga bagong istorya, please subscribe. Also, para mas lumawak pa ang maabot ng video na ito, please like, share, and comment. Kinilala ng mga otoridad na ang babaeng huling nakasama ng biktima ay si Jung Yoo-jong, 23 years old, na tubong Busan, South Korea. Si Jung ay isang simpleng dalaga na inilarawan ng mga malalapit dito na tahimik, laging mapag-isa at walang trabaho. Naninirahan ito ng payak kasama ang kanyang lolo. Si Jung ay nagkaroon ng hilig sa mga crime stories matapos maging obsessed sa mga programa sa TV at libro tungkol sa pagpatay. Gumugugol ang dalaga ng oras sa mga library para magbasa ng mga libro hinggil sa krimen. May mga pagkakataon rin na humihiram ito ng mga libro ukol sa true crimes, at inuuwi sa kanilang tahanan para doon ipagpatuloy ang pagbabasa. Tila ang dalaga ay tumaas ang curiosity, sa paghahangad na maranasan ang pagpatay ng gaya sa mga nababasa at napapanood nito. Ayon sa South Korean news source na The Chosen Ilbo, ang pagsusuri sa kanyang cellphone ay nagpakita na 3 buwan bago ang krimen. Siya ay naghanap sa internet ng mga tips sa kung paano itago ang isang bangkay at linisin ang bakas ng krimen. Gayun din ang panunood sa mga true crime shows. May 2023, matapos ang masusing pagpaplano, naisipan ni Jung na maisakatuparan ang kagustuhan nitong maranasan ang pumatay. Gumamit si Jung ng isang online tutoring app upang matukoy ang kanyang unang mabibiktima. Nagpanggap si Jung bilang ina ng isang high school student na nangangailangan ng tutoring o mag-a-assist sa pagtuturo sa mga leksyon ng anak nito, partikular ang wikang Ingles. Nag-sign up si Jung sa isang app na nagkokonekta sa mga magulang sa mga pribadong tagapagturo o tutor. Matapos makipag-ugnayan sa higit sa 50 katao, nakahanap si Jung ng isang 26 na taong gulang na babae na English tutor. Ipinaalam niya sa tagapagturo na ang kanyang anak na isang 9th grader student ay darating sa kanyang bahay para sa isang konsultasyon. Sa araw ng krimen, May 26, 2023, dumating si Jung sa bahay ng tagapagturo na nakasuot ng school uniform. Nagpakilala ito bilang estudyante na tuturuan. Naging maayos ang pag-uusap ng dalawa, na tila isang normal na konsultasyon. Tumagal rin ng ilang oras ang kanilang pag-uusap. Sa kalagitnaan ng pagtatagpo, habang ang tagapagturo ay nakatuon sa pagpapaliwanag, nakakuha si Jung ng pagkakataon para maisakatuparan ang kagustuhan nitong pumatay. Walang habas na pinagsasaksak ni Jung ang babae ng mahigit sa 100 beses, kahit na ang biktima ay patay na. Pagkatapos ng malupit na pagpatay, umalis si Jung sa bahay ng biktima para tumungo sa isang convenience store. Dito, ay bumili si Jung ng garbage bag para gamiting pagsidla ng katawan ng biktima, at mga sabon at bleach para panlinis ng bakas ng krimen sa bahay ng biktima. Samantala, walang malay si Jung na nakukuhanan na pala ito ng mga CCTV na nakaset up malapit sa bahay ng biktima,
partikular sa mga eskinita. Maging sa mismong convenience store na pinagbilhan ay namataan si Jung. Pagbalik ni Jung sa tahanan ng biktima ay pinagpuputol nito ang katawan ng babae. Kabilang sa mga pinutol ay ang mga daliri ng babae, upang hindi madaling makilala ang biktima sa oras na makita ang bangkay nito. Inilagay ang mga pinutol na parte ng katawan ng babae sa mga garbage bag. At agad din namang isinilid ang mga ito sa isang malaking suitcase, para hindi mahalata sa oras na ilabas ang mga labi nito. Ngunit, kahit anong pag-iingat ni Jung ay hindi rin nagawa nitong maayos na mailapat sa suitcase ang mga parte ng katawan. Maingat man niyang ibinaba palabas sa bahay ng biktima ang suitcase, ay hindi naiwasang may tumagas na dugo na nagmantsa sa tela nito, isang senyales para pagdudahan ang mga kinikilos ni Jung. Ilang minuto ang lumipas, dumating na rin ang taxi na nabook ni Jung. At agad na rin itong isinakay sa compartment ang mabigat na suitcase. Pagsakay ni Jung sa taxi ay nagpahatid ito sa isang malayong lugar, isang magubat na parke malapit sa isang ilog sa hilaga ng Busan. Habang nasa daan, unti-unting naghinala ang driver ng taxi dahil na rin sa hindi normal na ikinikilos ni Jung, na tila balisa at hindi mapalagay. Nagtaka rin ang driver dahil sa 10 oras ng gabi ay nagpahatid ang dalaga sa isang parke na malayo sa sentro, na nag-iisa at may dalang malaking bagahe. Pagdating sa parke, saglit nagpaintay si Jung sa driver. Agad nitong ibinaba ang suitcase at itinapon sa isang makahoy na parte malapit sa ilog. Lumaki ang suspecha ng driver nang makita nito na may dugo ang suitcase na ibinaba ni Jung. Nang may hatid ng driver si Jung pabalik ng Busan ay agad itong nakipag-ugnayan sa mga otoridad hinggil sa kainahinalang kilos ni Jung. Nagbigay ang driver ng mga impormasyon hinggil kay Jung. Ang oras at lugar kung saan sinundo at ibinaba si Jung, maging ang lokasyon kung saan itinapon ang suitcase. Dahil sa report ng taxi driver, inimbitahan ng pulisya si Jung sa presinto para imbestigahan. Agad tinungo ng pulisya ang lokasyon kung saan itinapon ang suitcase. Doon ay nasiwalat ang putol na katawan ng babaeng English tutor na pinatay ni Jung. Sa paunang imbestigasyon, hindi umamin si Jung na siya ang pumatay sa babae. Ayon kay Jung, iba ang pumatay sa babae, at siya lamang ang nag-alis ng katawan sa bahay nito at nagtapon sa parke. Dahil na rin sa hindi magandang ikinikilos ni Jung ay mas lalong naghinala ang mga otoridad na hindi ito nagsasabi ng totoo. Matapos ang ilang mga argumento, mga pagtatanong, at pag-uusap sa pagitan ni Jung at ng mga otoridad ay umamin rin ito sa kanyang nagawang pagpatay. Sa pagdinig sa Busan District Court, isinisisi ni Jung ang mga nagawa niyang kasalanan dahil sa mga halusinasyon at iba pang mental disorders. Ipinunto rin ni Jung sa korte na ang pagkakaroon niya ng mataas na pagkausisa o curiosity ukol sa pagpatay, ang nagdulot sa kanya para gawin ang pagpatay, nadala na rin ito ng epekto ng labis niyang pagkahumaling sa mga crime stories at serial killers. Gayunpaman, ang pagkamausisa ni Jung hinggil sa pagpatay ay hindi indikasyon o kadahilanan upang pumatay ito ng tao. Ang lahat ng mga dahilan ni Jung sa pagdinig ay binaliwala at hindi pinabura ng korte. Sa kabilang banda, sa pagdinig, inilarawan si Jung bilang isang dalagang puno ng damdamin ng pagtangis, at galit sa kanyang pamilya, at kawalan ng kakayahan dahil sa patuloy na mga kabiguan, tulad ng hindi pagpasok sa kolehiyo at kawalan ng trabaho. Ayon sa korte, nagsilbing fantasy kay Jung ang pakikipag-ugnayan nito sa 54 na katao para makahanap ng unang biktima, at maging ang pagpapanggap nito bilang isang ina at isang high school student. Naniniwala rin ang korte na ang pagsaksak ni Jung ng higit sa 100 beses sa biktima ay indikasyon na mayroon itong masidhing galit na dinadala sa buhay, na mas lalong umigting nang ang dalaga ay nahilig sa mga crime stories at murder. Makalipas ang 8 buwan mula ng pagsasagawa ng krimen, November 2023, hinatulan si Jung ng habambuhay na pagkakabilanggo dahil sa pagpatay, pananakit o desecration, at pagpawalang bahala sa isang bangkay o abandonment of a corpse. Nagpahayag si Jung ng apila para sa kahabaan ng parusang ipinataw sa kanya. Nagsumite ito ng mahigit 10 liham ng paumanhin sa unang pagdinig, at 46 sa ikalawang pagdinig. Gayunpaman, ang bigat ng kanyang mga ginawa, kasama ang kawalan ng personal na koneksyon sa biktima,
ay gumuhit ng nakakabagabag na larawan ng krimen dala ng masamang epekto ng obsesyon at kuryosidad. Samantala, nagsimula ng harapin ang habambuhay na sentensya ni Jung. Ang masaklap na pagkamatay ng biktima at ang kalunos-lunos na uri ng krimen, ay patuloy na tatatak at magmumulto sa tahimik na lugar ng Busan, at sa mga tao nito. Ayon sa pulisya, nakakuha si Jung ng mataas na marka sa psychopath test. Ang psychopathy ay hindi isang opisyal na kondisyon sa kalusugan ng isip, ngunit ito ay isang indikasyon na mayroon kang kakayahan na mawala ng awa o habag, mga pag-uugali na hindi kinakitaan ng emosyon ng awa, at pagkakaroon ng malamig na puso at pagiging manipulative sa ibang tao. Ang pagpupumilit ni Jung na siya ay pumatay dahil sa kanyang pagkamausisa o curiosity sa pagpatay, ay hindi sapat na paliwanag para sa kanyang mga aksyon. Sabi ni David Smith, isang propesor sa Ingles sa Universidad ng Buffalo at isang eksperto sa pag-unlad ng tunay na krimen sa pop culture sa Estados Unidos. Dagdag pa ni Smith, ang pagkahilig sa true crimes bilang dahilan o salarin ng paggawa ng krimen ay isang halimbawa ng pagka-adik sa simpleng mga paliwanag ng modernong lipunan o yung one-size-fits-all na paliwanag. Aniya, madalas nakakalimutan na ang anumang pangyayari, lalo na ang pagpatay, ay ang resulta ng isang complex na kombinasyon ng mga sitwasyon na naranasan sa buhay ng isang tao. Sa kaso ni Jung, ang kanyang mataas na marka sa pagsusulit ng psychopath ay isang kritikal na senyales, kasama ang kanyang interes sa tunay na krimen at iba pang aspekto ng kanyang pagkatao at background. At sa hinaharap, kung siya ay mananatiling malaya ay mas magiging problema ito ng lipunan. May pagpapaliwanag, na kung hindi nahuli si Jung ay magpapatuloy pa rin ito sa pagpatay, at posibleng magbigay daan para siya ay maging isang serial killer.